sa Panginoon. Alleluia, magsiyawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Magsiyawit kayo sa Panginoon. Alleluia, magsiyawit, magsiyawit, magsiyawit sa Panginoon, sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Gunitain natin ang magsasakang santo na si San Isidro upang tayo maging marapat sa misa. Halina't magsisimula para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan, ang mga nagpapamisa. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may-ari ng tanang kinapala at ikaw ang tumatawag sa aming paglilingkod para pangasiwaan ang tanang umiiral sa sinukob. Ang maaasahang pagganap ni San Isidro sa kanyang pagkasaka ay amin nawang matularan sa lahat ng aming pagsisikap na magkaroon ng makakain ng lahat sa masaganang hapag ng buhay at maglingkod sa kapakanan ng aming kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng isang pangitain, "Huwag kang matakot, ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Anuman ang mangyari ay huwag kang titigil, sapagkat ako ay sumasa iyo. Hindi ka maaano, sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito." Tumigil siya roon sa loob ng 1 taon at 6 na buwan at nagturo ng salita ng Diyos. Nang si Galion ang maging gobernador ng Akaya, nagkaisa ang mga Hudyo na dakpin si Pablo at dalhin sa hukuman. Hinihikayat nito ang mga tao na sumamba sa Diyos sa isang paraang labag sa batas. Wika nila, magsasalita na sana si Pablo nang sabihin ni Galion, kung ang usaping ito'y tungkol sa isang mabigat na pagkakasala o paglabag sa batas, makatwirang pakinggan ko kayo. Subalit ang sakdal ninyo'y tungkol lamang sa mga salita at mga pangalan at sa kautusan ninyong mga Hudyo. Kaya hindi ko kayo hahatulan sa bagay na iyan. Bahala na kayo. At sila'y pinalabas niya sa hukuman. Sinunggaban nila si Sosthenes at ang tagapamahala ng sinagoga at binugbog sa labas ng hukuman, ngunit hindi ito pinansin ni Galion. Pagkatapos nito, ilang araw pang nanatili si Pablo sa Corinto sapagkat nagpaalam sa mga kapatid. Pagdating sa Cencrea, nagpaputol siya ng buhok sapagkat natupad na ang isang panatang ginawa niya at naglayag siya patungong Syria
kasama ang mag-asawang Priscilla at Aquila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa. Bilang pagpupuri sa Diyos na dakila, ang Diyos na poon kataas-taasan ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y nagahari sa sangkalupaan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Tayo'y pinagwagi sa lahat ng tao, sa lahat ng bansay na mahala tayo. Siya ang pumili ng ating tahanan, ang lupang minana ng mga hinirang. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos, hatid ng tambuling malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinansuob, purihin ng Diyos, siya ay awitan, awitan ng hari, siya ay papurihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati. Ngunit magagalakan sa libutan, matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Kapag nagdaramdam na ang isang babaeng nanganganak, siya'y nahapi sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak, hindi na niya naalala ang hirap. Siya'y nagagalak dahil sa ipinanganak na sa sanlibutan ng isang sanggol. Gayun din naman kayo. Nalulumbay kayo ngayon, ngunit muli akong makikipagkita sa inyo at mag-uumapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maaagaw ni numan. Hindi na kayo kailangan magtanong sa akin sa araw na iyon." Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasal at Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Sino po dito ang gustong maging masaya? I mean, tunay na masaya. Nakahanda po ba tayong magsakripisyo upang maging tunay na maging masaya? Lahat naman sigurado tayo naghahangad na maging masaya. At iba't iba ang ating paraan sa pagkakamit niyan. Pero iba-iba man tayo ng paraan, sigurado ko na marami sa atin ang magkakapare-pareho na iniiwasan natin ang hirap at sakripisyo. Sapagkat para sa atin, napaka-incompatible nito sa hinahagad nating kapayapaan sa mundong ito. Bakit ka nga naman susuong sa hirap o sakripisyo? Kaya ka nga naghahangad ng kaligayahan sapagkat ayaw mo ng hirap at sakripisyo. Sa unang dinig, logical naman, may punto. Pero kung isipin po natin sang-ayon sa ating narinig na ebanghelyo, hindi ganito ang paraan at pangangatwiran ni Kristo. Narinig po natin, sabi niya mismo, "Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan." Notice that, hindi niya sinabing, matitigib muna kayo ng comfort, ng mga mabubuting bagay, ng mga nakare-relax na bagay, and then kayo ay matitigib ng kagalakan. No, kalungkutan muna bago ang kagalakan. And again, notice that, hindi niya basta sinabing, basta kayo titigibin ko ng kagalakan, na by the way po pwede naman, sapagkat siya'y Diyos na po pwedeng magkaloob sa atin ng kahit ano, kahit sino, nang wala itong pinanggagalingan. Katulad ng pagkalikha niya sa daigdigan, He created
something out of nothing. So pwede niya sabihin, basta titigibin ko kayo ng kagalakan. Hindi eh. Sabi niya, there must first be grieving. You will grieve and your grief will turn into joy. So may agony muna, may sacrifice muna, may suffering muna, may seemingly endless waiting muna bago ang minimithi nating tunay na saya. May nagagawa o may naibibigay po kasi ang pain and suffering sa atin na hindi nagagawa o naibibigay easily ng convenience, ng comfort at ng pleasure sa atin. With pain, with suffering, mas madali para sa atin ang maging humble, ang maging resilient, ang maging close sa kapwa natin, ang mas ma-appreciate ang mga tao sa buhay natin na nandyan para sa atin, ang mas maging faithful tayo sa Diyos. Hindi nga ba't mas madali nating ma-appreciate at mas ma-experience ang kabutihan at pagmamahal ng Diyos? Hindi kapag okay ang lahat sa buhay natin, kundi kapag dumaranas tayo ng mga matitinding suliranin. Kaya nga po iba yung happiness after pain eh, or with pain eh, kasi mas marami tayong makukuha ng mga blessings kaysa sa mga naibibigay ng comfort, pleasure, at convenience sa atin. Sabi nga po natin, mas lumulutang ang bituin sa gitna ng matinding dilim. Just the same, mas lumulutang yung joy or yung happiness natin kapag ito ay galing sa pain, sa suffering na na-experience natin. Kaya sana mga kapatid, huwag nating isipin na walang kwenta, walang silbi ang mga pain and suffering sa buhay natin. Lalo pat sumusunod naman tayo faithfully sa Panginoon natin. Kasi hindi po gagaan, kundi mas bibigat pa ang ating mga pasanin. Hindi dahil sa madadagdagan yung ating mga pinapasan, kundi dahil hihina tayo sa pagdadala o pagkapasan. Hindi naman po gagaan ang mga suffering, ang mga pain natin, ang mga dalahin natin sa buhay sa constant na pagrereklamo at pagdaing natin kundi sa constant na paniniwala at pagtitiwala natin sa Diyos na hindi mag-aalaw ng mga suffering or pain sa buhay natin kung wala naman itong magiging dahilan at kung hindi naman ito magiging importanteng parte ng tunay na kaligayahang ibibigay niya sa atin. Masdan at tingnan niyo po yung sabi ng ating Panginoon, ang inyong kalungkutan ay magiging kagalakan. Hindi sinabing basta mawawala ang inyong kalungkutan. Hindi sinabing basta mawawala ng kabuluhan ang inyong kalungkutan. No, instead ang sabi, ang inyong kalungkutan ay will transform into kagalakan. Ibig sabihin, yung ating kalungkutan ay mahalagang bahagi, pagmumulan ng ating kagalakan. Hindi ito basta aksidente, hindi ito basta nangyari. Hindi basta nangyari ang mga suffering and pain sa buhay natin ng ang Diyos ay walang magandang balak, walang magandang plano, at walang magandang dahilan. Hindi naman po sasayangin ng Panginoong Diyos ang luha natin. Ang sabi nga po, di ba sa Psalm 56 verse 8, God will keep our tears or God keeps our tears in a battle. Bakit naman titipunin, pangangalagaan ng Diyos ang mga tears of sorrow na yan kung hindi niya gagawing tears of joy balang araw yan? Lalo pat kapag na-realize na natin na yung mga pain and sufferings na ayaw natin at gustong-gusto natin dati na mawala sa buhay natin, pero isinurrender na lang natin sa Panginoon natin, ay magiging napakahalagang parte pala ng kaligayahan na balang araw ay mararanasan natin. Ito po sana mga kapatid ang ipagdasal natin sa ating banal na pagdiriwang upang kahit hindi pa nawawala yung mga pain and suffering na ating naranasan, ay huwag tayong mawala ng pananampalataya. Huwag tayong dumaing ng dumaing, huwag tayong magalit sa Panginoon upang mas lalo natin itong mapasan at makapagdulot sa atin balang araw ng kabutihan, lalo na ng kaligayahan na sabi nga ng Panginoon dito ay hindi maaalis sa atin, makukuha sa atin inuman. Ito yung malalim na kaligayahan na kapag na-realize na natin na ang Diyos kailanman hindi tayo pinabayaan sa ating suffering. At dahil doon, yung mga suffering na naranasan natin ay naging parte pa ng kanyang napakagandang plano sa buhay natin. Amen.
Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko, Alam kong di ringgit ang sapagkat alam Diyos niya ang samo ang kalagayan ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko. Ringgit ang Diyos Pumikit tayo. ang samo ko. Aaminin ko, Panginoon, ayaw ko ng sakripisyo. Ayaw ko ng hirap. Kaya tulungan mo po ako kung mayroon kang inaalaw na paghihirap sa buhay ko. Tulungan mo po ako na maunawaan balang araw ang kahulugan nito. At tulungan mo po ako na pasanin ito ng naaayon sa kalooban mo. Yung nagtitiwala sa iyo, kahit nahihirapan na, kahit nasasaktan na, kahit naiinip na. Yung hindi bumibigay sa pagkakakapit sa iyo. Yung hindi nawawala ng pag-asa na sa kabila ng lahat ay mangyayari pa rin maganda. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Yes, kahit batbat ng problema ang buhay mo, kahit parang walang nangyayaring matino o maganda, sa kabila ng mga pag-isikat at pagdarasal mo sa isang iglap, kayang baguhin ng Diyos ang lahat. Pero maniwala ka, kahit paunti-unti may mga ginagawa siya. Yun lamang napagtatagumpayan mo ang lahat. Matino ka pa rin, lumalaban ka pa rin, biyaya yan kapatid. Pagsama ng Diyos sa iyo yan, sapagkat hindi ka naman niya hayaang mawala ng pag-asa, lalo pat gusto mong lumaban talaga, at mas lalo pat may maganda siyang plano pagkatapos ng mga problema mo. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Ang tinapay na ito'y nagmula sa lupa, bunga ng paggawa. Kunin mo upang maging pagkain, nagdudulot ng buhay. Ang maihahandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan
Manalangin tayo upang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pagpalain mo ang mga alay na bunga ng pagtatanim at pag-ani ng mga magsasakang kagaya ni San Isidro. Ang pinagpagura nila sa tag-ulan at tag-araw ay siya nawang maging pagkain at inuming sa amin ay nagbibigay buhay. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal tulad ni San Isidro, na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Heso Kristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagkisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Kaya hindi naman ang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa, nilayo na aming Papa ni Janice na aming obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipinagdarasal. Saglit nating alalahanin sa puntong ito ng misa ang mga kakilala, mga minamahal nating yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ang mahal na birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Si San Jose, ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal tulad ni San Isidro, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin na pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tungayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon ng ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Umalingkod saan-saan, lubos na nakalimutan
pag-ibig mo ang kasagutan. Diyos ko, Diyos ko, ang buhay ko ay naan sa'yo. Walang ibang ninanais maliban sa pag-ibig mo. Diyos ko, Diyos ko, gawin mo muli ako sa'yo. Muling ipaubaya ang sarili sa iyong pagkalinga. Muling ipaubaya ang sarili sa iyong pagkalinga. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipinagpapasalamat namin itong aming pag-asalo sa tanim at ani ng mga magsakang katulad ni San Isidro na iyong idinangal. Ang kanyang malasakit na paglingkuran ka at ang kapwa ay siya na bang umiral sa aming pagsisikap na hainan ng lahat ng iyong bigay na kakainin sa araw-araw sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak, kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. mahal na Bira ng Lasalet, ikapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikiisa sa mga tulong na binibigay ninyo, lalo na rin po kayo na mga hindi napupunta dito pero patuloy po sa pagtulong ninyo. Nako, napakalaking bagay po, hindi po namin kaya lang ng kami. Napakalaking bagay po ng mga binibigay ninyo, ng support ninyo. Salamat po ng marami. Dahil po sa inyo, nasa pang-5, pang-6 na po tayo pinapagawa na magandang chapel. Kaya maraming po salamat bukod pa sa mga tinutulong natin sa ibang mga parishes, sa ibang mga institutions and individuals. Thank you very much. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how
once again. Tell your people how to pray again. Mary, mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears save in our minds and hearts, as once they fell at Nazareth.